Ito ang itsura ng bill ng kuryente sa Pilipinas. Titigan mo yung mahabang listahan ng mga charges. Disclaimer lang bago mo tapusin tong video na to. Nako, baka ma-high blood ka. Unahin natin yung pinaka-basic, yung nasa taas ng bill mo. Ang nakalagay, generation or generation charge. Ano yan? Ito ang aktwal na kuryente na kinukonsumo mo. Plain and simple. Next is yung tinatawag na transmission charge. Ito naman ang bayad sa pagbiyahe ng kuryente mula sa power plant papunta sa area ni Meralco. Kumbaga parang delivery fee or shipping fee. Ang kuryente kasi bumabiyahe yan. Alam kong nakakita ka na ng mga malalaking tore at high voltage wires na nasa gilid ng expressway o yung mga nasa bundok. Doon bumabiyahe yung kuryente natin. Parang yun yung highway ng kuryente ng buong bansa. At ang may hawak niyan ay si NGCP or National Grid Corporation of the Philippines. Ayon sa Meralco, ang transmission charge na nasa bill mo ay binabayaran sa NGCP, hindi daw sa Meralco. Okay, next. System loss charge. Ito yung masakit sa banks. Yung kuryente na bumabiyahe from power plants papunta sa bahay mo, may mga nabawas at nawala na dyan along the way. At yung mga nawalang kuryente, alam mo bang babayaran mo pa rin yan through system loss charge? Pero wait, paano ba nawawala yung kuryente? Sabi nila habang bumabiyahe daw kasi yung kuryente sa mga wires, nababawasan din ito at may mga nawawala dito. Maliban dyan, may mga illegal connections din, meter tampering, at iba pang hindi nababayarang konsumo. Kaya naman ang tanong ng marami, wait lang, bakit ako sisingilin sa nawawala sa biyahe? O bakit ako sisingilin sa kuryenteng ninakaw ng iba? Dito nag-uumpisa ang inis ng mga consumers. Sunod ay yung tinatawag na distribution charge. Ito naman yung bayad para makarating ang kuryente mula sa main lines papunta sa mismong bahay mo. Ito yung mga poste sa kalsada, local wires, transformers, at marami pang iba. Next is government taxes. Ito straightforward to, tax. As in tax talaga. And then andyan yung universal charges. Ito ang mga singil na ipinapataw sa electric consumers para sa certain national power sector obligations. Sa simpleng salita, parang may extra collection. Nako, ewan ko sa part na to. Parang imbentong singil na lang to. Next ay yung FIT-all and GIA-all. Itong dalawa namang ito, parang dagdag singil yan para suportahan ang mga renewable energy projects tulad ng solar, wind, hydro at biomass. Sa madaling salita, ambag mo daw yan para mapalakas ang clean energy. And lastly, which is hinuli ko talaga ito kasi baka dito ka ma-high blood, ay yung tinatawag na subsidies. Or lately, pinalitan nila ng term ng lifeline and senior citizen discounts. Ito, medyo controversial ito. Ayon kasi sa Meralco at sa RA 11552, may lifeline rate para sa qualified low-income households including qualified 4Ps beneficiaries. Alam kong alam nyo na yung mga 4Ps, no? At ayon sa batas, may electricity subsidy sila sa anyo ng lifeline rate. Ang issue lang, ang subsidy na ito ay kinokolekta mismo mula sa ibang customers. Kaya ang pakiramdam ng marami, wait lang di ba nagbabayad na ako ng sangkatutak na tax? Bakit pati programa ng gobyerno na pantulong sa mga mahihirap sa akin pa rin sisingilin? Well, gets ko naman kung bakit nagtatanong ang mga tao. Ayon sa batas, legal at mandated ang lifeline subsidy na ito. Pero sa level ng mga ordinaryong tao, ang tanong ay hindi lang legalidad, kundi fairness. Hindi ito fair. At alam mo ba sa hindi patas na pangyayaring ito, ang pinakabiktima ay ang middle class. Sa Pilipinas kasi, ang middle class, kapag bigayan na ng subsidy, nako hindi qualified ang mga middle class. Kasi hindi naman daw sila mahirap, pero hindi rin sila sobrang yaman. Pero, kapag singilan na ng sangkatutak na taxes, middle class ang pinakaunang-unang sinisingil. Kumbaga yung mga middle class ang nasa gitna. Hindi ka libre, hindi ka discounted, at hindi ka rin exempted. Pero ikaw ang pinaka nagbabayad ng income tax, pinaka nagbabayad ng VAT, nagbabayad ng electric bill, tapos may dagdag pang pass-through charges at subsidy charges. Parang ikaw yung tropa na laging may ambag sa inuman pero hindi ka man lang makatikim ng pulutan. Kaya maraming middle class sa Pilipinas ang pagod na. Okay, so next time na tumaas ang bill mo sa kuryente, tandaan mo to. Ang totoong tanong ay hindi lang kung bakit tumaas ang Meralco bill ko. Dahil may mas malaking tanong pa dyan. Ilang bahagi ba dito ang tunay kong konsumo? At ilang bahagi dito ang
pinasa lang sa akin. Kung gusto mo pa ng mga ito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.